itong mga checkpoint na inilatag ng mga pulis natin, inutil. Parang chine-checkpoint lang yung mga motor. Information na tanggap ko yung sa ambush kay Vice Mayor Alameda, meron pong na-identify na plate number SFN 713 pero later on it was established na fake forge. So ito yung sinasabi ko noong pa man, itong mga checkpoint na inilatag ng mga pulis natin, inutil. Parang chine-checkpoint lang yung mga motor. Pero yung mga four-wheel vehicles, hindi dumadaan sa checkpoint. Kaya ito, isa sa mga resulta. Now, pangalawa, it's about time total implementation para sa akin, Mr. Chair, yung paglalagay ng QR code sa lahat ng mga sasakyan o RFID. And then dapat constant patrolling ng mga taga-HPG o any members of the PNP or traffic management group na kapag nakitang kaduda-duda ang galaw ng isang sasakyan, pwedeng parahin at titirahin lang yun ng parang baril at makikita yung QR code kung legit o hindi. Pag walang QR code at makitang hindi legit, then tatawag ng backup, may stop yung paglaganap ng anumang klaseng krimen. It's just a matter of police presence, police patrolling the community. Kuminsan kasi, unfortunately, this is a sad story that I have to tell you. Nakikita ko po yung mga police mobile car na naka-station lamang sa isang lugar at umiilaw-ilaw. Pinagtatawanan lang po yan ng mga kriminal. Nagpapakita lang po na tamad po yung mga pulis natin, naka-standby lang sa isang 7-Eleven, sa isang gas station, and wag ka. Pagpupuntahan mo, tulog. O di kaya wala doon. Nagmimerienda kung saan-saan. Buti na lang, hindi kinakarnap yung sasakyan. Dapat, ang mobile car ay nagpapatrolya. Constant, continuous. At naghahanap ng mga kaduda-duda, mga kilos at galaw ng mga tao sa komunidad. Kasi, kung ginagawa lang po ng ating kapulisan doon sa probinsya, na kung saan napas lang si Vice Mayor Alameda, baka nahuli itong mga culprits. It's about time, siguro yung ating kapulisan, gawin nila yung trabaho nila, palagi nagpapatrol, and then LTO, yung QR code or RFID, should be fully implemented na. And lastly, ito pong si spokesperson ng PNP Colonel Jean Fajardo, inaangaan ko to kasi palagi ko po natatawagan to at para ma-interview. Pero ito recently, agad-agad nagsabi na siya, she made a clarification as no member of the PNP was involved in the said ambush. How can she say? So next time, siguro, pakisabi Mr. Chair dito sa spokesperson ng PNP, huwag niyang basta-basta ibubukas ang kanyang bunganga unless kung talagang very sure siya, with definite certainty, with pieces of evidence, concrete evidence, na talagang hindi involved ang PNP dahil identified na talaga yung mga perpetrators. Yun po muna, Mr. Chair. Salamat po. Huwag na rin kalimutan mag-follow, like and share on this video. Thank you.